Mga kapasta, bago tayo magsimula, may pinapabati lang si Ma'am Dimples Yumi. Ngayon po yan, Thursday. Happy birthday kay John Hendrix Alipio. Pamangkin ni Ma'am Dimples Yumi, happy birthday sa'yo John Hendrix Alipio. Tapos shoutout din daw sa Braso ng Antipolo, mga nakikinig daw sila sa akin. Samahan ng mga nag-arm wrestling. Uy, shoutout sa inyo dyan, Braso ng Antipolo. Muli po, happy birthday kay John Hendrix Alipio at shoutout sa Braso ng Antipolo. Tapos mga kapasta, bali isisingit ko na po ngayon sa mga visuals natin yung walking videos. Para may maiba naman sa visuals natin, hindi yung puro driving visuals lang. Actually gumagamit na ako ng ganoon mga 2 o 3 years ago pa. Kasi ngayon naibalik ko na yung pagja-jogging ko. So kapag malapit na akong mamatay dahil sa sobrang hingal kakatakbo, maglalakad na lang ako tapos ire-record ko yung paglalakad ko. Para naman hindi sayang yung oras. Tapos lastly mga kapasta, pasensya po, nasa 30 minutes lang uli ang upload natin. Hirap na hirap ako mag-upload dahil sa bagal ng internet. Kaya punyeta PLDT, pakicheck po yung connection namin kasi uulan lang ng konti, babagal o mawawala yung internet. Anyway, start na po tayo mga kapasta. Hello po sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Namasukan ako noon bilang utility sa isang maliit na private hospital dito sa probinsya namin. Hindi kalakihan ng sweldo, pero tinanggap ko rin. Tahimik lang doon sa ospital. Karamihan sa mga empleyado, mga bata at bagong pasa sa board exam. Madali ko silang nakasundo. Nakakabiruan ko yung mga nurse, pharmacy staff, pati mga guard. Maliban lang sa isang doktor, natawagin ko na lang Dr. Chua. Matanda na siya kumpara sa ibang doktor doon. Tahimik, seryoso, at halos walang kinakausap. Pero ang talagang mahirap ipaliwanag, yung pakiramdam kapag malapit siya. Parang biglang umiinit yung paligid. May kakaiba rin siyang amoy. Bilang doktor siya, iisipin mong malinis sa katawan. Pero siya hindi. Kahit mukha siyang malinis at bagong paligo, hindi nawawala yung amoy niyang malansa. Minsan medyo malansa lang pero minsan naman ay ubod talaga ng lansa. Hindi ko alam kung sakit ba yun o kadugyutan. Pero kaso, kahit pulubi na nakakasalubong ko, hindi ko naaamoy yung ganoon kalansa. Tanging siya lang. At usapan yun sa ospital. Malansa nga raw si Dr. Chua. Pero wala naman yatang gustong magsabi sa kanya. Lalo namang ayokong sa akin manggaling. Kabago-bago ko lang doon. Pero bukod sa kakaiba niyang body odor, may iba pa palang chismis tungkol sa kanya. Minsan habang nagkukwentuhan kami sa likod ng ospital, naikwento ng isang utility na ilang beses na raw niyang nakitang pumapasok si Dr. Chua sa morgue kahit na 10 oras na ng gabi. Wala naman daw siyang gamit pagpasok. Ganoon din kapag lumabas. May narinig din akong usapan ng mga nurse sa kantin. Kapag may namamatay daw na pasyente, minsan pinapadiretso muna ni Dr. Chua sa opisina niya bago dalhin sa morgue. Kesyo may aaralin lang daw siya. Kahit aksidente o bangkay na for autopsy, gusto niya munang makita. Pinagsawalang bahala ko lang ang lahat hanggang sa ako mismo ang nakaranas ng kakaiba. Katatapos lang ng duty ko at palabas na ng parking lot nang makita ko si Dr. Chua sa tabi ng sasakyan niya. Nakatayo lang siya sa harap ng pintuan. Hindi gumagalaw. Ayoko siyang makasabay kaya bumalik muna ako sa loob at nakipagkwentuhan sa mga guard. Mga 15 minutos din akong nagpapalipas oras. Pero pagbalik ko sa parking lot, nandoon pa rin siya sa eksaktong pwesto. Hindi pa rin gumagalaw. Doon na ako kinabahan. Pero dahil gusto ko nang umuwi, nilakasan ko yung loob ko at lumapit sa motor ko. Habang nagsusuot ng helmet, napansin kong nakayuko lang siya ng bahagya, nakaharap sa pintuan ng kotse. Pagkaandar ng motor ko, tsaka siya nagsalita. "Uwi ka na pala." Nanigas talaga ako. Mabagal siyang humarap sa akin at doon ko nakita yung mukha niya ng malinaw. Pawis na pawis siya kahit malamig ang gabing yun. Pero yung pinaka nagpakapal ng batok ko ay yung ngiti niya.
Maitim yung mga ngipin niya. Hindi yossi stain, hindi bulok. Talagang maitim. Amoy na amoy ko rin yung mabaho niyang amoy. Hindi na lang siya basta malansa. May halo ng amoy bulok. "Hindi mo man lang ba ako babatiin?" sabi niya habang nakatitig lang sa akin. Hindi ko na maalala kung ano yung sinagot ko. Basta nakapagpaalam ako at mabilis na umalis. Paglabas ko ng highway, narinig kong may sasakyang sumusunod sa akin. Narinig ko lang dahil hindi naka-on yung headlight niya. Pumupugak lang yung tambucho, kaya napalingon ako sa side mirror. Binilisan ko yung takbo hanggang sa makarating ako sa checkpoint. Halos pasigaw na akong nagsabi sa mga pulis na may sasakyang sumusunod sa akin tapos walang ilaw. Makalipas ang ilang minuto, dumating din yung kotse. Si Dr. Chua pala. Kalmado lang siyang bumaba at sinabi sa mga pulis na sira daw yung headlight niya. Tapos pinukpok niya yung hood. Biglang umilaw. Habang kinakausap niya yung mga pulis, napansin kong napapakusot din ng ilong yung mga yon. Si Dr. Chua naman napatingin sa akin tapos ngumiti. Pero sa pagkakataong yun, normal na yung ngipin niya. Maya-maya umalis din siya. Ako naman hindi na tumuloy umuwi. Doon muna ako nagpalipas ng gabi sa checkpoint na yon dahil nanginginig talaga ako. Hindi ako makasabat sa kwentuhan ng mga pulis tungkol sa amoy ni Dr. Chua. Hindi ko kasi maalis sa isip ko yung nakita kong ngipin niya. Kinabukasan, pumasok pa rin ako pero para mag-resign na. Tinanong ko muna yung isang close kong nurse kung anong oras ang duty ni Dr. Chua. Pero ang sabi niya ay last day na ng doktor ng nagdaang araw. Nasibak na raw. Hindi raw siya sigurado sa mga detalye pero may haka-haka na may reklamo raw na matagal na niyang ginagamit yung mga bangkay para sa personal niyang pag-aaral nang walang pahintulot ng pamilya. Tapos may isang bangkay raw na naiwang bukas ang dibdib pagkatapos makita ni Dr. Chua at may nawawalang mga lamang loob. Hindi na ako bumalik sa ospital na yun pagkatapos nun. Hello po sa mga kapasta natin dyan. Nakakita na ba kayo ng taong naglalaway pero naiipon lang sa gilid ng bibig? May doktor noon sa health center namin na hindi ko talaga kayang tignan ng diretsyo. Medyo nandidiri kasi ako dahil parating may naiipong laway sa gilid ng mga labi niya. Hindi naman tumutulo, basta nandoon lang, bumubula pa minsan. Nabasa ko pa nga noon na may kondisyon daw na ganoon. Kaya naisip ko baka may sakit lang talaga siya. Nagagamot naman daw yun pero ewan ko ba sa doktor na yun. Parang ayaw mawala yung paglalaway niya. Nagbago ang lahat nang dumating dito yung lola ko galing sa Siquijor. Sinamahan niya kami ng anak ko na magpa-check up dahil inuubo yung anak ko nun. Pagpasok pa lang namin sa health center, parang nanigas si lola nang makita yung doktor. Bigla niya akong hinawakan sa braso at pabulong na nagsalita sa Bisaya. Wala akong maintindihan maliban sa paulit-ulit niyang pagbanggit ng salitang unggo. Pinipilit niya akong umuwi na lang kami. Pero sayang naman yung libreng check-up at yung gamot, kaya hindi ko siya pinansin. Pagdating namin sa harap ng doktor, bigla na lang nagsisigaw si lola. Galit na galit siya habang may sinasabi sa Bisaya na hindi ko naman maintindihan. Natahimik tuloy yung buong health center. Lumapit na yung mga nagtatrabaho doon at akmang palalabasin kami. Pero pinigilan sila ng doktor. Sabi niya hayaan na raw kami. Kalmado lang siya habang pinapahid ng panyo yung magkabilang gilid ng labi niya. Pagkalabas kay lola, ako at anak ko na lang yung naiwan sa loob. Pinahiga ng doktor yung anak ko at marahang hinaplos yung leeg niya. Pagkatapos may kinuha siyang maliit na bote mula sa drawer at inabot sa akin. Bago kami umalis ay nagsalita pa siya.
Pupunta ako mamaya sa bahay nyo. Kakausapin ko lang yung lola mo. Pag uwi namin, halos mabulol si lola sa pagkukwento kay mama. Natatawa lang si mama nung una. Pero nung ipakita ko yung maliit na bote na bigay ng doktor, biglang nag-iba yung mukha ni mama. Kinuha niya yon at matagal na tinitigan. Tinanong ako ni mama kung anong ginawa niya sa bata. Sinabi kong hinaplos lang naman sa leeg yung anak ko. Parang napaisip si mama. Maya-maya lumabas silang dalawa ni lola at bumalik na may dalang mga dahon, bawang at kung ano-anong halaman. Sinabit nila yon sa bintana at pintuan habang may pinapakuluan sa kusina. Ninenervyos na ako noon kasi ano bang nangyayari? Tapos sabi ba naman ni mama, aswang daw yung doktora sa center. Literal akong napatawa. Sabi ko, modernong panahon na. Naniniwala pa sila dun. Pero tinuro ni mama yung boteng hawak ko. Ang sabi niya ay lana yan. Kapag daw kumulo ang laman, may aswang na malapit. Tinignan ko yung bote. May maliit na piraso ng kahoy at maitim na langis sa loob. Lalo lang akong hindi naniwala. Mag-aalas 11 na ng gabi nang marinig naming may kumatok. Pagsilip ko ng kwarto, nadatnan kong nakatayo sa sala yung doktor. Nakataas yung dalawang kamay habang tinututukan ng kutsilyo ni mama. Tuluyan akong napalabas para pigilan si mama. Tumingin sa akin yung doktor. Tinanong ako ng doktor, yung boteng binigay ko, kumulo ba yung laman? Umiling ako. Parang nakahinga siya ng maluwag pagkatapos noon. Doon niya inamin ang lahat. Totoo raw ang sinabi ni lola. Isa raw siyang aswang noon. Kilala raw niya ang lola ko noong dalaga pa ito sa Siquijor. Yung laway na namumuo sa gilid ng labi niya. Ang sabi niya, yun ang naging palatandaan ni lola. Kaya nalaman na aswang siya. Minsan daw ay nakakaramdam pa rin siya ng panggigigil sa laman. Pero katawan na lang daw niya yon at hindi naisipan dahil hindi na siya ganap na aswang. Bago magpaalam yung doktor ay nag-iwan siya ng sobre kay lola. Pero ayaw ipakita sa amin yon ni lola. Hanggang sa namayapa na yung lola ko. Ni minsan hindi niya pinakita yon. Naisama niya ito sa libingan niya. Kahit kailan hindi namin nalaman o sinubukang alamin kung ano ba yung laman ng sobreng yon. Kamusta po Sir Neb at sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta? Ako nga pala si Ali. May kwento akong matagal nang gustong i-share sa inyo. Kaso hindi ko mahanapan ng oras na isulat. Ngayon lang ako nagkaroon ng chance. Kaya sana po ay mapili nyo. Noong hindi pa uso yung dating apps tsaka mga textmate, isang bagay lang ang ginagawa namin noon para makipagkilala. Blind date. May naka-blind date ako noon na dentista. Si Karen. Noong date namin na yon, halata kong naiilang siya. Siguro kasi first time niya yon o ano. Ang style ko noon sa pakikipag-date, kapag napansin kong awkward ang babae, kinukwentuhan ko ng katatakutan. Kapag nagkwento na ako ng multuhan, nakaka-relate agad yung kausap ko. At maya-maya ay mag-share na rin ang karanasan niya. Itong si Karen, ang kinuwento niya ay tungkol sa pasyente niya na 2 ulit daw niyang binunutan ng pangil. Kwento niya, may lalaki raw na nasa mid-30s. Nagpabunot sa kanya ng pangil sa taas. Hindi naman kakaiba sa umpisa. Maliban sa sobrang haba daw ng ugat nun. Sa pagkakaalala ko, sabi niya ay normal naman daw ang ganoon. Matagal nga lang bunutin dahil makapal at malalim ang kapit. Local anesthesia lang ang ginamit nila, kaya gising pa rin yung pasyente. Pero medyo lutang. Pagkatapos niyang bunutin yung pangil, nagpaalam na yung lalaki. Akala niya doon na matatapos yung interaction nila. Pero makaraan ng 1 linggo,
eto na naman daw yung lalaki. Magpapabunot uli ng pangil. Akala ni Karen, yung kabilang pangil naman daw ang pinapabunot. Pero pag upo raw nung lalaki sa dental chair at pagbukas niya ng bibig, napakurap-kurap siya at nangunot ang noo. Nandoon ulit yung canine na binunot niya. Buo at mas matulis kaysa dati. Tinitigan pa raw niya yung lalaki dahil baka kamukha lang ito nung nakaraan. Pero hindi, dahil yun daw talaga mismo. Kumpleto na uli yung ngipin. Hindi na raw niya gustong bunutin ulit dahil balak niya raw sanang pag-aralan muna. Pero pinilit siya ng lalaki. Halos pabulong siyang nagsalita at ayaw alisin ang tingin sa kanya. Alangan naman daw tanggalin niya, ang nasa isip niya noon, baka raw sumasakit talaga yung pangil. Kaya kahit na naguguluhan pa siya sa nangyayari, ay pumayag na siya. Habang ini-injekan niya ng anesthesia, napansin niyang malamig daw yung balat ng pasyente. Parang bangkay. Natapos naman daw yung extraction, pero mas mahirap kaysa una. Pakiramdam daw niya, parang baka lang hinihila niya palabas ng gilagid. Pagkabunot daw niya, doon niya unang napansin na kakaiba yung lalaki. Nakadilat pero walang focus ang tingin. Namumula raw yung paligid ng iris habang nakatitig sa kanya. Napaatras pa daw siya dahil may nag-umbukan ng mga ugat sa gilid ng mga mata niya. Nag-iwas daw agad ng tingin yung lalaki at dumukot na lang ng pera bago nilapag sa upuan. Sabay umalis kahit na halos dumudugo pa yung gilagid niya. Hindi na raw yun bumalik pagkatapos nun. Pero si Karen, ilang linggo rin daw na paulit-ulit tinitignan yung records ng lalaki. Gusto na raw niyang puntahan yung address, pero unethical naman sa kanila ang ganun. Ang tagal daw niyang nakipagtalo sa sarili niya kung paanong hindi nakita sa x-ray na may pangil pa uli sa ilalim ng pangil na binunot niya. Para daw siyang masisiraan ng ulo sa kakaisip nun. Dagdagan pa na noong huling beses silang magkita ay kakaiba yung mga mata nun. Tapos ay hindi na nga bumalik pa yung lalaki. Ang tanong sa akin ni Karen, sa palagay ko daw ba vampira yung lalaking pasyente niya? Sabi ko naman, baka aswang. Kasi wala naman yatang vampira sa atin. Naging kami ni Karen, ilang buwan matapos niyang ikwento yon. Pero naghiwalay din kami kalaunan dahil lumipat siya ng klinik at naging busy kami pareho. Hello po, Sir Neb. Tawagin mo po ako sa palayo kong Angel. Isa akong kasambahay para sa mag-asawang doktor. Yung babae na tawagin nating doktora ay OB-GYN at yung lalaki naman na tawagin nating doc ay pediatrician. May libreng check-up ako sa kanila, gayon din yung mga anak ko. Isang araw napansin kong parang masama yung timpla ni doc. Magtatanong pa naman sana ako kung paano maiiwasan yung bulutong dahil may kapitbahay daw kami na meron noon. Baka mahawahan yung mga anak ko. Hindi ako makabuelo ng pagtatanong. Pero napansin na rin siguro ni Doc na may kailangan ako. Kaya siya na yung kusang nagtanong kung ano yon. Ayon at nasagot naman ang tanong ko. Nung magpasalamat ako kay Doc, ay natulala na naman siya. Kaya kinamusta ko na. Doon na siya nagkwento ng karanasan niya sa isang pasyente. Hindi binanggit ni Doc ang pangalan nung kinukwento niya. Basta sabi lang niya ay mommy at baby. Six months daw yung baby. Nang dalhin daw yon ng mami sa ospital, ay namumutla at matamlay. Habang sinecheck daw ni Doc yung bata, napansin niya na may pasayon sa tagiliran, nahugis daliri. Hindi pa man daw niya na itatanong sa mami kung bakit may pasa ang baby ay sinabi na agad noon na gawa yun ng ama ng baby. Hindi na nagtanong pa si Doc kasi mukha raw ayaw din naman magkwento ng mami. Nung matapos ang check-up, nalaman ni Doc na may plema sa baga yung baby. Kaya niresetahan niya ng gamot. Noong palabas na raw ng office niya yung mag-ina,
napakurap siya dahil sa nakita niyang parang shoal sa balikat ng mami. Napakaitim daw noon at parang mabalahibo pa. Saglit lang naman daw na nakita ni Doc, pero kinilabutan daw siya. Kasi raw ay wala namang shoal yung mami noong chinecheck niya yung baby. Kaso ay hindi na rin niya pinagtuunan ng pansin dahil may iba pa siyang pasyente nung araw na yon. Makaraan ng ilang araw, pasyente uli ni Doc yung baby. Natandaan niya yon dahil sa nakita niya dun sa mami. Iba raw yung itsura ng mami ng mga sandaling yon. Kasi para siyang maiiyak na at alalang-alala sa kalagayan ng baby. Nung tignan niya yung baby, ay nag-alala si Doc. Napakapayat na raw kasi nung baby mula nung huli niyang makita. Nakapikit na lang din yun at nakanganga. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Doc. Pinag-utos niya raw sa mami na i-confine na ang baby dahil tingin niya roon ay alanganin na. Isang tingin lang at alam niyang dehydrated, malnourished at agaw buhay na ang bata. Nagtanong na raw si Doc kung kailan huling dumede yung baby, dumumi o umihi. Basta mga ganon. Pero walang nasagot yung mami at bigla na lang daw nawala yung pag-aalala sa mukha niya. Naging parang wala nang pakialam. Kaya nagpatawag na ng nurse si Doc para kunin yung baby at dalhin sa ER. Yung mami na noong una ay mangiyak-ngiyak, biglang kumalma at binigay sa nurse yung baby. Tapos nagpaalam na. Ang sabi niya ay tatawagan lang niya yung asawa niya para magpadala ng gamit at ekstrang pera sa ospital. Nung mga sandaling yon ay naisip ni Doc na may hindi magandang nangyayari sa bahay ng mag-ina. Naalala niya na noong unang check-up ay sinabi ng mami na yung pasa ng baby ay dahil sa ama nito. Tatawag na raw sana siya sa social worker. Kaso natigilan siya dahil nakatingin sa kanya yung mami. Ibang klaseng titig daw na nagpakilabot sa kanya. Hindi naman daw nakakatakot yung itsura ng mami, pero alam niyang may hindi pangkaraniwan. Sir Neb, alam naman nating lahat na yung mga doktor ay hindi basta-basta naniniwala sa mga hiwa-hiwaga. Hindi ba nga nung una, nakita na ni Doc na may itim na parang shoal yung mami noong unang check-up, pero hindi niya yun pinansin. At noong time na yun, nakita uli ni Doc yung parang shoal noong nakatitig sa kanya yung mami. Pero sa pagkakataong yun, mas malinaw na niyang nakita na mabalahibong kamay pala yun. Natulala na lang daw si Doc dahil noong pagtalikod daw ng mami ay mabalahibong nilalang na ang nakita niya sa likod noon. May nakayakap sa likod ng mami, isang mabalahibong braso na masyadong mahaba para maging tao. Nakasiksik yung mukha noon sa balikat ng mami. Parang unggoy, pero alam niyang siya lang ang nakakakita dahil hindi yun pinapansin ng mga nurse at iba pang padaan-daan sa labi. Minuto lang pagkaalis ng mami ay nawalan ng buhay yung baby. Sa buong maghapon ay hindi na rin bumalik pa yung mami. Malakas ang paniniwala ni Doc na may pang-aabuso na nangyari, pero hindi na nila mahanap yung mami. Ang kinatatakot daw ni Doc ay yung itim na nilalang na nakita niya sa mami. Napapaisip daw siya kung may kinalaman yun sa biglang pagkamatay ng baby at pag-iiba ng asal noong mami. Tawagin niyo po akong Rhea. Simula pagkabata, pangarap ko nang maging doktor. Dahil idol ko yung daddy ko. Kaya naman nagsikap talaga ako na makatapos at makapag-board exam. Nung matapos ko yun, pakiramdam ko ay nabunutan ako ng malaking tinik. Masaya yung pamilya ko, lalo na ang lolo ko sa father side. Pero hindi yata talaga mawawala sa pamilya ang isang inggitera na hindi masaya sa success ng kaanak. Tawagin na lang natin siyang Tita Ayang. Hindi ko siya direktang tiyahin, pero malapit siyang kamag-anak ni Mama.
May nakarating na balita sa akin na noon daw makapag-exam ako ay tatawa-tawa lang si tita. Sabi pa ay hindi pa nalalaman kung pasado na ay nagsasaya na kami. Hindi na lang namin yun pinansin. Pero makaraan ng ilang araw, may napansin ako sa sarili ko. Una, hindi ako makatulog. Kung tutuusin ay normal na yon dahil sa kaba sa resulta. Pero tuwing pipikit kasi ako, parang may bumubulong sa tenga ko. Hindi ko naman maintindihan ang sinasabi dahil mahina at paus yung tinig ng matandang babae. Minsan naman ay nagigising ako ng madaling araw dahil feeling ko may nakaupo sa paanan ng kama. Pero kapag tinignan ko ay wala naman. Hanggang sa lumipas pa yung ilang araw, wala na akong ganang kumain at parang lagi akong pagod kahit wala akong ginagawa. Madalas ding sumakit yung tiyan ko, kaya nagpa-check up ako sa isang internist na kakilala namin. Normal naman yung lab results ko, pero habang tumatagal, lalong lumalala yung panghihina ko. Isang umaga, nagsuka ako ng itim na parang namuong dugo. Agad akong dinala sa ospital at tinest, pero lahat ng resulta ay normal. Nakauwi din ako agad. Tapos kinagabihan sa bahay, nakaramdam ako ng matinding pananakit ng likod. Kaya dumapa ako kahit na hirap ako. At habang padapa ako, napatingin ako sa bintana. May nakita akong anino sa labas. Akala ko magnanakaw. Pero nung titigan kong mabuti, hindi tao yung hugis. Pero sa hindi malamang dahilan, ay hindi ko alam kung nakatitig yun sa akin. Napapikit ako sa takot, tapos nagdasal. Pagdilat ko uli, wala na yun. Nung ikwento ko sa parents ko yung nakita ko, ay si lolo agad ang nagsalita. Dapat daw ay matignan din ako ng albularyo. Pero ayaw ni daddy. Palibhasa doktor, hindi siya naniniwala sa mga ganon. Kaya lang syempre, wala naman siyang magagawa kapag sinabi ni lolo. Bandang huli, pumayag din sila. Dinala nila ako sa isang matandang albularyo. May nilabas siyang mangkok na may tubig. Tapos dinasalan yun habang may pinapatak na langis. Kitang-kita ko, nung nagsama-sama yung langis sa gitna ng mangkok, ay bumuo ng muka. Nilapit ng albularyo yung tenga niya doon sa mangkok. Tapos bigla niyang binanggit ang pangalan ni Tita Ayang. Tapos sinabi pa niya na naiinis daw si tita dahil mas maayos ako kesa sa mga anak niya. Naalala ko yung tinatawanan niya kami dahil nagsasaya na raw kahit na hindi pa pumasa. May pinainom na tubig sa akin yung albularyo at pinagdasal din niya ako. 3 araw kaming pabalik-balik doon at sa ikatlong balik namin nakigamit ako ng banyo dahil bigla akong nasuka sa tubig na pinainom sa akin. Habang nagsusuka ako, may lumalabas na maitim na bagay sa bibig ko. Para yung kumpol ng buhok. Doon na talaga ako kinilabutan. Pagkatapos noon, dama kong nawala yung bigat sa katawan ko. Makalipas yung ilang buwan, lumabas yung resulta ng board exam. Pumasa ako. Dumalo si Tita Ayang sa simpleng salo-salo namin. Nakangiti siya sa akin at noong binati ako ay gusto pa akong yakapin. Pero humarang si Daddy. Kabilin-bilinan kasi ng albularyo sa amin. Wag na wag hahayaan si tita na mahawakan ako sa loob ng 1 taon. Kasi raw ay gagawa siya ng paraan para makalapit sa akin at maipasok sa katawan ko yung sumpa niya. Sir Neb, totoo nga. Sa loob ng 1 taon ay ilang beses na nagtangka si Tita Ayang na makalapit sa akin at mahawakan ako. Pero sa awa ng Diyos ay lagi siyang naaagapan. Dumating nga sa point na maluha-luha na siya noon at gusto akong yakapin. Pero talagang gumagawa ako ng paraan para makalayo sa kanya. Eksaktong 1 taon pagkatapos kong gumaling, namatay sa aksidente yung asawa niya. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Dahil wala pang 1 taon ay yung anak niyang bunso naman ang namatay. Nadamay sa tokhang. Nagsunod-sunod yung kamalasan niya
at hindi na niya sinubukan pang lumapit sa akin. Sabi ng albularyo, may sinumpang espiritu si Tita Ayang. Binigay niya yung buhay ko doon sa espiritu, pero dahil hindi siya nagtagumpay, ay buhay ng mga mahal niya ang kinuha noon. Hi sa lahat ng bumubuo ng Pinoy Creepypasta. Ako nga pala si Jacob. Pero pwede niyo akong tawagin Jake. Sir Nev, 40 years old na ako ngayon. Marami na rin akong napagdaan ng pagsubok sa buhay. Pero ang hindi ko makakalimutan ay noong sabihin na nating may nagambala ako na hindi maipaliwanag. Construction supervisor ako noon. Sanay ako sa init ng araw at maghapong sakit ng katawan. Kaya noong madalas akong antukin at mawala ng ganang kumain, ay inisip kong nasusobrahan na ako sa trabaho at pagod lang yon. Pero katagalan ay natakot na rin ako para sa kalusugan ko. Araw-araw kasi akong umiinom ng energy drink. Baka ba nakakasama na yun sa akin? Kaya naman nagpa-check up na ako. 3 buwan akong pabalik-balik sa ospital. May isang pagkakataon pa na na-confine ako ng 3 araw. Bumuti naman yung lagay ko. Pero noong ma-discharge ako at makabalik sa trabaho, ay bumalik din yung pagiging tamlayin ko. Doon ko tuluyang naisip na baka may mga bagay talagang hindi kayang ipaliwanag ng medisina. Nagsimula na naman akong makaramdam ng sobrang pagod. At habang lumilipas yung mga araw, lumalala yung kalagayan ko. Madalas akong nilalagnat tuwing madaling araw. Giginawin ako ng sobra at dumarating sa punto na talagang nanginginig ako kahit na balot ako ng kumot. At may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Tuwing gigising ako, may makikita akong maliliit na pasa sa katawan. Parang mga marka ng mga daliri. Noong una binabaliwala ko. Baka ako nasasagi lang kung saan. Pero dumami ng dumami yung mga yon. Kaya nagpa-check up na naman ako. Halos lahat ng pagsusuri na maipapayo sa akin ginawa na yata. Wala silang nakitang problema. Maayos ang kalusugan ko. Maliban sa payat ako para sa height at edad ko. Dahil sa payo ng mga katrabaho, lumipat ako ng ospital at nagpalit ng doktor. Pero ano ba naman at pareho lang din ang resulta sa naunang mga test sa akin. Ilang ulit yun. Pero ako mismo sa sarili ko, alam ko at nararamdaman ko na may mali sa akin. At habang kinakabahan ako sa nangyayari sa akin, nagsimula akong magkaroon ng paulit-ulit na bangungot. Yung eksena sa panaginip o bangungot ko, nasa dulo ako ng isang mahaba at madilim na pasilyo. Tapos sa kabilang dulo noon, may matandang babae. Madilim kaya hindi ko siya naaaninag. Pero basta alam ko lang na matandang babae yung nasa kabila at alam kong pinapanood niya ako. Hindi ko maalala yung iba pang nangyayari doon. Basta magigising ako na basang-basa ng pawis yung buong katawan ko. Dahil doon ay nagbigay ako ng ultimatum doon sa bagong doktor ko. Pero syempre sa sarili ko lang yon. Hindi ko sinabi talaga sa doktor na kapag hindi pa rin niya nabibigyang linaw kung anong mali sa akin, magpapa-albularyo na ako. Pero hindi ko na pala kailangang isipin ang bagay na yon. Dahil mismong si Doc na ang nagbukas sa akin ng topic tungkol sa albularyo. Sa maniwala kayo't sa hindi, Sir Neb, tinanong ako ng doktor kung naniniwala raw ba ako sa albularyo. Dahil kung siya raw ang tatanungin, papayuhan niya akong subukan yun. Naisip ko nga noon na baka binabluff niya lang ako. Dahil sino ba namang doktor ang maniniwala sa albularyo? Labag yun sa aral nila. Pero ayun nga, at itong bago kong doktor ay inuudyukan ako na magpa-albularyo. Subukan ko lang daw. Nung tanungin ko siya kung bakit naniniwala siya sa albularyo, ay doon na nagkwento si Doc tungkol sa nanay niya. Noon daw talagang hindi naniniwala sa ganoon si Doc.
Pero nung makita mismo ng dalawa niyang mata na nagsuka ng maliliit na pako ang nanay niya, tsaka siya naniwala na may mga bagay talaga na hindi basta na ipapaliwanag. Noon daw ginagamot ang nanay niya ay narinig pa niya na nag-iba ang boses ng nanay niya at nag-iba yung itsura ng muka. Takot na takot daw nun si Doc, pero makaraan ng ilang linggong patuloy na panggagamot ng albularyo ay gumaling yung nanay niya. Pero syempre, chinek pa rin naman ako ni Doc kahit inuudyokan niya ako sa albularyo. Huwag ko na nga lang daw babanggitin sa kahit na sino na makakakilala sa kanya. At habang ina-assess niya ako, may pinisil siya sa dibdib ko. Napaaray ako, kaya ang impulse ko noon ay tignan kung ano ba yung masakit sa dibdib ko. At nakita namin na may pasa ako sa dibdib. Parang 5 daliri. Tinignan niya yun ng matagal at tinanong kung saan nanggaling. Sabi ko hindi ko alam. Tumangu-tango lang si Doc at sa puntong yun ay naisip ko ng sundin ang payo niya. Naghanap na ako ng albularyo. Kinabukasan, nagpasama ako sa isang kapitbahay. Napuntahan yung kakilala niyang albularyo, si Mang Delfin. Kinausap muna ako ni Mang Delfin kung ano raw ba ang nararamdaman ko, kaya pinaliwanag ko sa kanya. Sabi ko nung umpisa, nanghihina ako at walang ganang makakilos. Antukin at nawawalan ako ng ganang kumain. Sabi ko pa, malaki na yung binaba ng timbang ko magmula nang maging sakitin ako. At kaya ako lumipat ako sa kanya dahil may paulit-ulit akong panaginip na tungkol sa matandang nasa dulo ng pasilyo. Pagkatapos ka ako ng panaginip o bangungot na yun, magkakaroon ako ng pasa sa katawan. Sabi ko ilang buwan na akong pabalik-balik sa ospital at papalit-palit ng doktor dahil walang makapagsabi sa akin kung ano bang nangyayari sa akin. Sir Neb, habang nagkukwento ako kay Mang Delfin, ay nakapako yung mga mata ko sa tinutupi niyang papel. Manghang-mangha ako dahil yung 1/4 na bond paper ay natupi niya ng napakarami. Hindi ko nabilang kasi huli ko nang na-realize na nakakarami na ng tupi. Pero sa hula ko ay nasa 20 times yun dahil lumiit ng sobra yung papel. Pagkatapos nun ay hinipan niya yon. Nilagyan niya ako ng langis na amoy sampagita sa dibdib. Tapos minasahe niya ako. Pagkatapos ng masahe ay makailang beses niyang pinadaan sa dibdib ko yung papel na nakatupi. Pagkatapos ay binuka ni Mang Delfin yung papel. Kinilabutan ako kasi yung bahagi ng papel na napahira ng langis mula sa dibdib ko ay nakabuo ng imahe. Pero ang pinagtaka ko talaga, papanong nabasa ng langis hanggang sa kaloob-looban ng papel, gayong nakatupi nga yun. At ang nabuong imahe ay katulad noong matanda sa panaginip ko. Nahilo nga ako nung makita ko yun. Tapos nasuka ako. Buti na lang nasa labas kami ng bahay, kaya sa lupa ako nagkalat. Tapos may tinuro si Mang Delfin mula sa suka ko. Kinalkal niya yon ng patpat at may lumitaw na putol na paa ng manok. Di lalo akong kinilabutan. Napatayo pa nga ako. Sabi ni Mang Delfin, may nagalit sa akin dahil may nabastos ako. Diyos ko, kahit anong gawin kong isip, wala akong maalala kung sino ba yung binastos ko. Basta ang sabi ni Mang Delfin, sa trabaho ko raw nangyari. Maaaring hindi ko intensyon na mambastos, pero ayun nga at nagawa ko. Matandang babae gaya ng nasa panaginip ko. Pero hindi raw yun ordinaryong matanda. Hindi niya raw masabi kung aswang o mangkukulam. Pero galit na galit talaga sa akin. Halos 1 buwan din akong nagpapagamot kay Mang Delfin noon. Gumaling ako pero hindi ko talaga nalaman kung sino yung matandang babae na nagalit sa akin. Noong tuluyan na akong gumaling, bumalik ako doon sa doktor na nagpayo na magpa-albularyo ako. Nagpa-lab test pa rin ako para ma-check kung talagang magaling na nga ako. Awa ng Diyos ay umukay na talaga ako.
Alam kong mali na pinasa ako ni Doc sa albularyo. Imbis na sikapin niyang malaman kung anong nangyayari sa akin. Alam din ni Doc na taliwas yun sa pinag-aralan niya. Kaya nga sabi niya ay huwag ko na lang ipagsabi sa iba ang payo niya. Pero dahil sa pagsuway niyang yun sa batas ng siyensya, heto ako ngayon at nakakapagkwento ng karanasan ko. Hindi ko alam kung buhay pa ako ngayon kung hindi dahil sa payo niya.